Magkakasunod na sunog ang sumiklab sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong weekend sa Iloilo City. Isang lolo po ang nasawi. Sa Maynila, 30 pamilya naman ang apektado. Nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Tanaw ang makapal na usok na bumalot mula sa nasunog na residential area sa Isla de Romero sa Quiapo, Maynila. Alas 12 ng tanghali kahapon nang sumiklab ang apoy. Mabilis na kumalat ang sunog sa magkakatabing bahay. Allegedly nasa second floor pero sa kasalukuyan yan po ay inimbestigahan pa ng ating arson investigators. Umabot sa ikalawang alarma o kinailangan ng hanggang 8 fire truck sa pagresponde. Tumagal ng higit 2 oras bago tuluyang naapula ang apoy. Ang residenteng ito, sinubukan pang isalba ang mga gamit na natabunan na ng abo. Ayon sa Manila Fire District, nasa 30 pamilya ang apektado. Wala namang nasaktan o nasawi. Nagmistulang kahel naman ang langit sa laki ng sunog sabay sa Caloocan City. Nagsimula ang sunog sa Barangay 160 pasado alas 10 kagabi. Umabot ng halos 4 na oras bago idineklarang fire out. Nasa 40 bahay ang natupok. Aabot naman sa 100 pamilya ang nawalan ng tirahan. Sa Taguig City, isang bahay naman sa Dreamville sa Barangay Ligid-Tipas ang nasunog pasado alas 7 kagabi. Agad namang naapula ang apoy. Walang nadamay na ibang bahay. Wala ring nasawi o nasugatan. Sa Iloilo City, isang bahay rin sa Barangay Oñate de Leon sa bayan ng Mandurriao ang natupok. Sumiklab ang apoy mag-aalas 9 ng umaga kahapon. Patay ang 72 taong gulang na lolo. Ayon sa otoridad, natagpuan ang kanyang mga labi sa second floor ng bahay. Posibleng nagmula ang apoy sa nakasindi umanong kandila. Patuloy ang investigasyon sa magkakahiwalay na sunog. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Mga kapatid, Andre Felix po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para po sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.